Posibleng managot ang may-ari ng takoyaki business na gumawa ng nag-viral na April Fool's prank ayon sa DTI. Yan ay matapos ang pag-amin niyang scripted at marketing stunt ang pagpapatattoo sa noo ng kinuntsaba niyang lalaki. May report si Ivan Mayrina. Aamin na ako. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral. Yan ang inamin ng may-ari ng takoyaki business tungkol sa kanilang challenge na itinaon sa April Fool's Day. Isang lalaki ang kumasa sa hamon nilang ipatato sa noo ang kanilang logo kapalit ng 100,000 pesos. Noong una inanunsyo ng store owner na prank lang ito at tila na biktima lang ang lalaki. Kaya inulan ito ng batikos, pero kasabay nito ay ang pag-ulan din ng tulong mula sa ibang brand at negosyo para sa lalaki. Pero hindi palang lalaki ang totoong biktima at na-prank dito, kundi ang netizens. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa noo. Dala ng pangangailangan, hindi ako ng pasensya. Scripted to lahat. Dahil sa pag-amin ng store owner na scripted ang prank para sa promo ng negosyo, sabi ng Department of Trade and Industry, pwede siyang papanagutin. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan at kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Required ang mga negosyo na kumuha ng permit mula sa DTI para sa mga promo. Kung sakaling nag-apply nga nag-viral ng takoyaki business para isagawang April Fool's prank bilang isang sales promo, posibleng hindi rin daw ito pumasa. Paano ba manalo dito sa sales promotion na to? At kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito? Wala bang illegal dito or immoral dito? Paglilinaw ng DTI, wala silang kapangyarihang bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung may magreklamo sa DTI, maaari nilang idulog ito sa lokal na pamahalaan na siyang may kapangyarihang magbigay at magkansela ng business permit. Tumanggi magbigay ng komento ang may-ari ng takoyaki business nang makausap namin sa telepono. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang mataas sa presyo ng mga bilihin umano ang kalimitang dahilan ng pangungutang ng mga Pilipino ayon sa isang ekonomista. Sa hirap din ng buhay, hirap din ng ilan na makawala rito. Ang payo ng mga eksperto para makalaya sa utang sa report ni EJ Gomez. Sa hirap ng buhay, madalas daw napupunta si Bibian sa London. Loan dito, loan doon. Ang perang inutang, ginagamit niya para sa matrikula ng anak o puhunan sa tindahan. Yung budget namin na pambili ng pagkain, binabawasan pa namin para itira sa tubig, ilaw, bahay. Dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya, nangutang naman si Irene sa bangko. Pero ang pansamantalang kaluwagan, may kapalit na stress nang ang utang lumobo sa 387,000 pesos. Nagraratel ako, wala akong ibayad. Pinakakaba ko, yung sinasabing nasa branch, ganito na raw ang kaso ko. Kailangan din nila kasing humiram din para kailangan mabayaran din yung mga gastusin, no? Kailangan talaga mas mabilis yung pagtaas din ng kita para makahabol. Ayon sa isang ekonomista, mainam kung mapapabuti ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Mabubus yung productivity, dadami yung output, bababa yung production cost, bababa yung presyo ng bilihin. Na kung matutupad, posibleng makatulong para mabawasan ang pangungutang ng mahihirap na Pilipino. The policies are there, the laws are there. Often the challenge is making sure that this all cascades down. You can only create the enabling environment from the government side. The actual catalyst for all of this will have to come from the private actors. Pero kung hindi talaga maiiwasang umutang, kailangan dagdagan yung kita or maganap ng mas mataas na kita, whether locally or abroad. At para makawala sa utang, payo ng isang financial expert, ilista yung mga utang mo, lalo na kapag marami kang utang, and then i-prioritize mong bayaran yung pinakamaliit. Itodo mo lahat doon, tapos yung mga ibang utang mo, minimum lang yung payment until such time na nabayar mo na yung pinakamaliit na utang mo. So mag-move ka doon sa next na pinakamaliit.
EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ipinaaresto siya at 5 pang akusado ng Pasig Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking. Ibinasura ng korte ang hiling ni Kibuloy na suspindihin ang anumang criminal proceedings at ang pag-i-issue ng warrant of arrest, habang may nakabinbin pa silang motion for reconsideration sa Department of Justice. Non-bailable offense ang qualified human trafficking na inihain ng DOJ prosecutors laban kay Kibuloy. Ikinatuwa ng DOJ ang paglalabas ng panibagong warrant of arrest laban kay Kibuloy. May arrest warrant din laban kay Kibuloy sa Davao City, kaugnay naman sa kasong child abuse. Ipinaaresto rin si Kibuloy ng Senado matapos i-cite in contempt dahil sa hindi pagdalo sa mga Senate hearing. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy. Pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.